Our flight was at 7 a.m. and we arrived at the airport around 2:30 a.m. Medyo marami ng tao that time. Pagpasok, nagbayad agad kami ng travel tax. Ito ang travel tax rates as of June 2024. For this trip, we're flying via Cebu Pacific. Nakapag-online check-in na kami, but we still had to go to the counter to get our boarding pass and drop our checked-in luggage. Then we went to currency exchange para magpapalit ng Philippine peso to Taiwan dollars. Exchange rate was at 2.27 pesos, medyo mataas kaya lugi. Nagpapalit pa rin kami just to be sure that we already have Taiwan dollars on hand just in case hindi gumana yung cards namin sa Taiwan. Hindi naman ikaw yung nagpapalit. After that, dumiretso na kami sa immigration. Meeting nakalabas ng immigration. Ito kami pagkatapos ng immigration at final security check. At dahil medyo maaga pa, dito na kami nag-almusal sa Tapaking. We're now on our way to the boarding gate. We still had to wait for about 2 hours before our boarding time. At inabutan na nga kami ng sunrise while waiting for our flight. Finally, boarding time. Sharp objects from your body. After 2 hours, hello Taiwan! Ayan ang itsura ng mga puyat. Pero kahit puyat, we're so happy to be here in Taiwan and to have this week-long vacation. Then we took some photos dito sa sikat na Taiwan signage after security check and before immigration. After immigration, we just claimed our luggage at naglaro kami sa Lucky Land. Yan, nanalo si Mami. Super swerte. And then I claimed our pocket Wi-Fi and easy cards dito sa Klook booth. Ito yung pocket Wi-Fi at mabilis naman siya kahit 4G lang, and it was enough for the 3 of us. And then sinubukan kong mag-withdraw dito sa Bank of Taiwan ATM. For GCash Mastercard, the exchange rate was 1.816. GoTime Visa card was 1.833. Pareho silang mas mababa kaysa sa NAIA. Sayang din yun. Ayun, dyan tayo. Dito ko kinlaim yung round-trip tokens namin for the airport express train. This was booked via Klook as well. We're now at A12 or Airport Terminal 1 at papunta kami sa A1 or Taipei Main Station. Take note na yung violet ang express train at yung blue ang commuter train. Ay, kaya Mas mabilis yung violet kasi may mga nilalagpasan siyang station. Yan, dito na lang.
Makakahilo yan. Medyo gloomy yung panahon habang nasa biyahe kami at maya-maya ay umulan na nga. Daddy. Mga haggard na sa puyat at pagod sa biyahe. Pwede rin nga palang mag-charge dito sa tren pero medyo mabagal. After 40 minutes, nakarating na kami sa Taipei Main Station. Sobrang laki ng Taipei Main Station kaya overwhelming at nakaliligaw. Buti na lang maraming arrows, signs at directions. Very approachable and accommodating din naman yung mga Taiwanese when we were asking for help. Z10 yung pinakamalapit na exit sa hotel namin at walang elevator dito kaya sobrang hirap magbitbit ng luggage. Nakarating kami sa Lerum Hotel at 1 PM pero 3 PM pa ang check-in. So iniwan muna namin yung mga bagahe namin at naghanap ng makakainan for lunch. Ito yung nahanap namin na malapit sa hotel. Masarap at malaki yung serving pero walang kasamang tubig or any drinks. Kaya dumiretso kami sa katabing 7-Eleven para bumili ng tubig, coke at dessert. Nagamit din namin dito yung Lucky Land prize ni Mommy. Bumalik kami sa hotel around 2 PM. We were informed by the hotel staff na available na raw yung room namin. So they offered us free early check-in. Thank you for that, Lerum Hotel. This is what the room looks like. Medyo maliit pero it was enough for the 3 of us. Malinis din at kumpleto ang amenities. Nagpahinga lang kami sandali bago nagsimulang gumala. Halatang mga bagong gising pa oh. Wala nang retouch. Medyo umaambon ng mga oras na ito, buti na lang ay may dala kaming mga payong. Una naming pinuntahan ang Longshan Temple. May nagaganap na misa or worship pagpasok namin sa loob, kaya hindi na rin kami nagtagal para hindi makaistorbo. After that, ay dumiretso na kami sa Ximending. Nagpicture-picture lang kami dito sa sikat na Rainbow Crossing bago nag-ikot-ikot sa Ximending. Ang sarap sanang mamili dito sa Don Don Donki, pero overwhelming sa sobrang dami ng pagpipilian. Self-service nga pala ang pagpapak dito sa Don Don Donki. Mayroon silang designated area kung saan pwede mong ipack yung mga pinamili mo. I also had to pay 7 Taiwan dollars for this eco bag. I highly recommend itong store na to ng mga pasalubong. Sobrang bait ng mga nagtitinda rito at binigyan pa kami ng freebies. Siyempre, hindi ko pwedeng palampasin ang Xingfutang. Sobrang nagustuhan ko yung milk tea at chicken dito. Even my parents liked it kasi hindi sobrang tamis at malambot yung pearls. Hindi na uubusan ng pila rito, pero fast moving naman. After kumain at bumili ng mga pasalubong, ay bumalik na kami sa hotel. Hello, day 2! Maaga kaming gumising para sa breakfast buffet at mayroon din kaming North Coast tour na nabook ko rin sa Klook. Sakto lang yung dami ng food selection dito sa breakfast buffet. Medyo matabang lang yung ibang pagkain for my liking.
Ito yung itsura ng breakfast area sa Lerum Hotel. Open ang breakfast buffet from 6:30 a.m. to 10 a.m. Naglakad lang kami papunta sa Taipei Main Station East 3 for about 10 minutes dahil doon yung meet-up point namin. I must say na sobrang ganda ng location ng nabili naming hotel dahil malapit ito sa Taipei Main Station, sa Airport Express train at sa Ximending. Mainit yung panahon dito pero hindi naman kasing init sa Pilipinas. Na-amaze rin ako sa mga kalsada nila rito dahil talagang nare-respeto ang pedestrian lane. Ang daming exit dito sa Taipei Main Station, kaya talagang nakakalito kapag nasa underground ka. Nagtata tayo lumabas kahapon. Hindi pa tayo na ano dito. Isang observation ko dito sa Taipei Main Station, medyo maraming street dwellers at karamihan sa kanila ay matatanda. Ito yung East 3 exit kung saan yung meet-up namin. Ito ata yung common meet-up point para sa mga tour at iba pang activity. Hiningan nga pala ako ng WhatsApp account ng aming tour guide for communication throughout the tour. Or mga pangatlo. Dito, priority nila yung safety ng bawat pasahero. Kaya kailangang naka-seatbelt sa buong biyahe. Yes or no? This is Bobo, our tour Your guide. answer is yes. Oh, okay. From the Taipei Main Station for today's journey. Napansin ko lang pala na yung pronunciation ni Bobo ng Klook ay K-Look. So ano nga ba ang tama? Now you can see the bus driving along the coastline. This is the most of the beautiful shipment and the cruise stopping in the Keelung Port. If you're gonna interested, you like to visit Keelung Port. From Taipei Main Station, you can take the train forward to the north direction of the train around 40 minutes to get out of the Keelung train station. Outside, that will be the Keelung Port. On the bus, 10:05之前，请贵宾要上车。我们10:05准时发车哦，我们不等迟到的贵宾哦，所以10:05之前，请你务必要上。 Nasa 1 oras rin yung biyahe para makarating rito sa Yellow Geopark. Hindi kasama yung entrance ticket doon sa binayaran ko sa Klook. Pero habang nasa bus ay nagtanong na si Bobo sa amin kung sino yung wala pang ticket para sa kanya na kami magbayad. Okay, that will be your free time. Keep walking around 5 minutes. When you see the ocean, that is for the walking trail in the mountain. So I suggest you have beautiful pictures, happily for the first. Sabi ni Bobo, ito lang daw yung natatanging bato na pwedeng hawakan dito sa Yellow Geopark. Makikita ito malapit sa entrance and exit gate. Group 2 or daddy? Picture kayo dyan, ah. 1, 2. Isa pa.
Natural rock formations ang makikita rito. Simple pero relaxing. Terik nga lang talaga yung araw kaya nakakahapo maglakad. Dito nga daan niya. Natural. Eh, yung mga turista, hindi pwede mag-swimming dyan. Hindi. Kung pupunta rin kayo rito, I suggest na unahin nyo yung Zone 2 kung nasaan ang Queen's Head. Ito yung ginawa namin kaya halos wala pang pila pagdating namin sa Queen's Head. Kadalasan kasi inuuna ng iba yung Zone 1 pagkatapos ay Zone 2. Itong Queen's Head ang pinakadinarayo dito sa Yellow Geopark. But because of weathering conditions, unti-unti nang numinipis ang leeg ng Queen's Head. Kaya sinasabing in 10 to 20 years, baka maputol na ito. Queen's Head. Medyo shaky yung ibang clips because I was using my camera without stabilizer. Meron nga din dito eh. Gusto niyo silipin. Na daw muna dito. Hindi, kung maaga. Ito naman yung Zone 1. Hi, Taiwan! Ni hao! Yellow Geopark. Ay, ba't Make sure na may baon kayong payong, sombrero, tubig, bimpo, panyo, or tissue dahil talagang pagpapawisan kayo rito. Ay! Dana! On the left side, paglabas ng Yellow Geopark, makikita itong restroom. Karamihan ng public toilet dito ay nasa sahig. Also on the left side ay itong hilera ng souvenir shops. Sobrang mura dito, nakabili kami ng 7 keychains for 100 Taiwan dollars. In comparison to Ximending na ang isang keychain ay nagre-range from 50 to 100 Taiwan dollars. Hindi nga lang kami masyadong nakapaglibot dito because we were running out of time. Oops, may mas. Inihaw eh, ano yung langin. Sa night market yun eh. Bukas magna-night market. Later, I'll pass by this the color list for you can take pictures. If you're looking for find your number and that is your sky lantern. When you find it, beside so the Taiwanese, we do not like to sweet. So the Taiwanese we will pride. This is for Shifen Village. Now, it's small village but it has a very big open area. This Tintin tayo na kung matatanggal o maangat. Papunta kami rito sa Shifen Waterfall at medyo mahaba yung lakaran dahil malayo yung parking area. I'm thankful kasi sobrang ganda ng panahon, kahit mainit at least hindi umuulan.
I suggest na magbaon kayo ng sunscreen, sunblock at insect repellent. Vegetables. Taiwanese is the baby dish to fry and eat. You can try to eat. We call it bear's bread. In Chinese, we call it sansu. This is very good for the stomach. If you like, you can try in the jiufen. Taiwanese, the red apple. Opa. Opa? Makopa. Makopa. A little bit makopa. This one, Oo. Dito naman sa Taiwan, malalaki talaga. Oh, madaming lakaran. Marami ring pwedeng pagbilhan ng pasalubong rito. The Chiffen Waterfall Park operates from 9 a.m. to 5:30 p.m. Waterfall? Toilet over there. Over there. Say my bed before 11:45 on the bus. Okay. Thank you. Nang shake? Yung kanina, yung fruit shake. Yung sa harapan, yung una. Ito free ang taste. katikman mo. Ay, no, free taste ata yun. Ha? Ito nga. Ito, free yan, oh. Ayan, oh. After that, lumipat lang ng parking yung aming bus na mas malapit sa Chiffen Old Street. One song. Ha? Dito sa Chiffen Old Street, ginagawa yung pagpapalipad ng lanterns. Maraming tao ang concerned sa polusyon na maaaring maidulot nito. Pero ipinaliwanag ni Bobo na inaaksyonan naman ng New Taipei government ang concern na ito.
Sa katunayan, katuwang ng New Taipei government ang mga lokal sa paglilinis ng mga lantern na bumabagsak. Number 6. Number 6. Bawat kulay ng lantern ay may meaning. Dito sinusulat yung mga hiling natin sa health, wealth, success, career, at iba pa. Ano, pe-flick ka? Naka-video pa. Yes naman, ang daming hiling, praying, wishing, and manifesting. Pagkatapos naming magsulat sa lantern, may staff na tumulong sa aming mag-picture, mag-video, at magpalipad ng lantern. Nakakatuwa kasi marunong silang mag-Filipino. Siguro dahil karamihan ng mga customer nila ay Filipino, kaya nakapag-adapt na sila. Wang Hen, say hello. Get ready. 1, 2, 3. Big down na. Look at yourself up. Bye bye. Okay. Where do we eat? Narecommend pala ni Bobo itong chicken stuffed with rice. Masarap naman siya at pwede na pang lunch. Last stop namin ang Jufen. May restroom din sa parking area. The usual, nasa sahig ang toilet. Ito ang kalaban sa Jufen. Sobrang dami at ang tataas ng hagdan. Nakakapagod talaga. Buti last stop namin itong Jufen dahil sobrang nakakahagard ang lakaran. Kung makakabalik man ako dito sa Jufen, gusto kong maabutan yung lantern light sa gabi. Ito yung sikat na Amei Tea House dito sa Jufen. Sa sobrang dami ng free taste dito, mabubusog ka talaga. At hindi rin nakakahiyang kumuha ng free taste kasi sila mismo yung nag-o-offer. This is for sweet dessert. So if you like later after the meal sweet dessert, you can. The money gun for 3 days. If you like, comment like if you like, go ask them for 3 days. Most of the tea they can make by the cold. This is for black oolong tea. This is for Ali Mountain tea. So you can see inside they have the liter. So each of the, you can use the regular mark to make the tea. Just the boil water, put it inside, and then they can waiting for the license. They allow for the sale. This is a very old all fragrance, yeah. Because in your country it should be very hot. So some Pwede bang pumalun ka? Wala bang ano?
Hindi kami masyadong nakapamili ng pasalubong dito sa Jufen. Pumunta kami rito sa isang restaurant para sa late lunch at early merienda. In fairness, ang sarap ng pagkain dito. Here's my dad's first Xiaolongbao experience. First Xiaolongbao. Init. Nakilala rin pala namin si Kuya David from the same tour group. There's the tour stop. Thank you so much for all your cooperation. Can you give yourself applause? 谢谢小大妈. Thank you. Okay. And are you tired now? Because 8 o'clock is wake up very early. Maagang natapos yung tour namin. Supposedly, 5:30 PM pa matatapos, pero 4:45 PM nakabalik na kami sa Taipei Main Station. Natutulog pa kayo sa hotel? Paano lang? Of course ba? Ito yung itsura sa loob ng sentro ng Taipei Main Station. Sobra akong bumilib sa efficiency ng train system nila rito. Pagbalik sa hotel, nakita namin ito. Sobrang cute. Ayan, pa-fresh lang ng konti at pahinga, tapos shimending na ulit. Nasa iba yung wifi? Wala. Hindi pa kinuha. Kahapon, nag-trend kami papunta at pabalik galing Ximending. Pero this time, sinubukan naming maglakad at in fairness, mas malapit ha. Ximending at night. This is the main Nag-ikot-ikot lang ulit kami dito sa Ximending para bumili ng mga pasalubong. Nagamit din pala ni Mommy yung nakuha niyang iCash sa Lucky Land dito sa ABC Mart. Siyempre, binalikan ko itong Xingfutang. At Xingfutang insists on making fresh product every day. We also have the 78, 79 Taiwan. This is the box of Joe. Dito kami kumain ng dinner sa isang Japanese restaurant. Karamihan ng establishment dito ay self-service. Mukbang. Chicken? Bakit ang bigyan mo ng friends mo? Ito.
That's all for this vlog. See you on the next one for days 3 and 4. Bye!